Sino ang mag-aakala? Malakas lang na isinara ng babae ang pinto. At ang babaeng muntik ng malugi ay yumaman. Dahil ang numero ng pinto ay napalitan mula 6 na patungo sa 9. Sanhi ng padala na para sa unit 9, na naihatid sa kanyang pintuan. Akala niya sa simula ay sa kanya ito. Kaya sinipa lang niya ito papasok ng walang pagdududa. Ngunit nang buksan niya ito, natigilan siya agad. Sa loob ay isang kahon ng libo-libong piso. Sa tingin niya mga 7 milyon. Nakatingin sa biglang yaman. Agad na nagkaroon ng pag-asa ang babae. Ngunit bago pa siya makapagsaya, 2 nakatatakot na lalaki ang kumatok sa pinto. Tinanong kung nakita niya ang isang padala. Kunwaring kalmado ang babae, ngunit kinakabahan na siya, dahil sa kasakiman. Sinabi niyang hindi niya nakita. Hindi na nagtanong ang 2 at umalis. Akala ng babae ay naloko niya sila. Nagsimula siyang ilipat ang pera. Ngunit may kumatok muli sa pinto. Mabilis niyang itinapon ang pera sa aparador. Sa pilitan na binuksan ang pinto, ang 2 lalaki na umalis kanina, agad na sinampal siya ng leader. Hinawakan sa buhok at pinilit hanapin ang pakete. Hindi sanay ang babae sa ganito kaya nagulat siya. Hinanap ng 2 sa buong bahay. Nang tumingin ang isa sa ilalim ng kama, nahulog ang 7 na milyong piso sa tabi niya. Sabik siyang dadamputin ito, ngunit nataman siya sa ulo. Narinig ng isa at dumating. Agad na binugbog ang babae. Pagkatapos ay itinulak sa kama para patayin. Ang mahinang babae ay walang kalaban-laban. Sa napipintong kamatayan, may nahawakan siyang kutsilyo. Agad niya itong sinaksak sa katawan ng lalaki. Nakatingin sa 2 bangkay, lubos na naguluhan ang babae. Nakatayo lang siya doon ng matagal. Matapos mag-isip ng matagal, sa huli ay pumunta siya sa istasyon ng pulis para sumuko. Ngunit naghintay siya ng 2 oras walang pumansin sa kanya. Naisip niya ang kalahati ng kanyang buhay bilang magandang dalaga. Mapupunta lang sa madilim na bilangguan. Napagpasyahan niyang umuwi at hindi na sumuko. Babalikan niya ang mga katawan. At gagamitin ang pera para sa sarili. Binunot ang kutsilyong ginamit. Maingat na nilinis ito. Nilagay ang mga bangkay sa aparador. At inilagay ang isa sa bol na metal. Pinunasan ng dugo sa sahig. Matapos ayusin lahat, nagsimula na siyang bilangan ng pera. Kumuha siya para ipadala sa kanyang ina. Ang natira ay nilagay sa tangke ng inidoro. Pagkatapos ay humanap ng gagawa ng pekeng pasaporte. Plano niyang dalhin ang pera palabas ng bansa. Ngunit hindi ganoon kadali. Ang may-ari ng pera na isang gangster ay hinahanap ito. Kaya nagpadala pa siya ng 2 tauhan. Pumunta sila sa tunay na unit siyam. Ngunit walang anuman doon. Sa parehong oras, ang mga tauhan ng kasosyo ng gangster ay dumating din. Dapat pala ang pera ay ibibigay sa boss niya. Ngunit hindi pa natatanggap hanggang ngayon. Nang paalis na ang 2 tauhan, nakita nila ang kapitbahay ng babae. Sinabi niyang nakita niya kahapon ang 2 katulad nila. Pumunta sa unit 6 sa kabilang dako. Agad nilang naisip ang nangyari. At sinira ang pinto ng babae. Naghanap sila sa kwarto ngunit walang nakitang kakaiba. Nang paalis na sila, biglang tumunog ang isang cellphone. Ang tunog ay mula sa ilalim ng mesa. Inalis nila ang mantle, at may nakitang metal na kahon. Pagbukas ay nakita nila ang bangkay ng kanilang kasamahan. At ang tumatawag ay ang kanilang boss. Sinabi nila sa boss, na malamang pinatay ng isa nilang kasamahan at tumakas kasama ang pera. Hindi naniwala ang gangster, dahil pinalaki niya ang tauhan iyon. Kaya tinawagan niya ang isa pa. Kasabay ng pagring ng telepono. Ang isa pang bangkay ay nahulog mula sa aparador. Hello, nasaan ka? Boss, ako ulit ito. Pagkatapos ay nakita nila ang ID ng babae. Nang malaman ng kumpanya ng babae, napagtanto ng gangster na may mali. Dahil ang pera ay dapat na ipinadala sa boss ng kumpanya ng babae. Ngayon akala niya sinadyang nakawin ng kabilang partido ang pera. Para hindi magduda, pinabawi niya sa tauhan ang bahay ng babae. Dahil ang babae ay nakaupo sa harap niya. Ang gangster na ito pala ay ang nakausap sa internet na gagawa ng pekeng ID. Gayunpaman, kabababa lang ng tauhan ng gangster. May isa pang pumasok sa bahay ng babae. Ang taong ito ay mula sa kasosyo ng gangster. Akala rin nila hindi nagtapat ang gangster. Kaya sinundan nila ang 2 tauhan.
para tingnan kung may itinatago. Ngunit pagpasok ay wala silang nakitang kakaiba. Kalmado lang siyang naninigarilyo, at gumamit pa ng banyo. Binuksan niya ang tangke ng inidoro. Nakita ang supot ng pera. Bubuksan na niya sana ito. Ngunit dumating ang babae. Nagtatakbo ang lalaki at nagtago sa aparador. Bumili ang babae ng basket para sa mga bangkay. Kahit payat siya ay malakas. Binuhat niya mula sa aparador ang bangkay. At ang lalaki sa kabilang aparador ay natatakot. Sa oras na iyon nalagyan ng dugo ang damit ng babae. Ang malinis na babae ay pumunta agad sa banyo. Nakita niya ang sigarilyo sa inidoro. Napagtanto niyang may mali. Kumuha siya ng malaking kutsilyo sa kusina. At nanginginig na lumapit sa aparador. Inilabas ng lalaki ang baril. Bigla na lang tumigil ang hangin. Nang bubuksan na sana ng babae ang aparador. May kumatok sa pinto. Binuksan muna ng babae. Isa palang pulis ang dumating. Hindi pa pumapayag ang babae pumasok na ito. Sabi may gumagamit ng droga sa kabilang unit. Gusto niyang gamitin ang balkonahe para hulihin ito. Hindi niya napansin ang pagkabalisa ng babae, na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Sinundan ng pulis ang tingin ng babae at nakita ang bangkay sa basket. Yumuko na hawak ang ulo. Nakita ito ng babae at sumuko agad. Alam niyang tapos na siya. Nang nililingat ng pulis ang ibang parte ng bahay, nakita niya ang anino sa aparador. Ang pulis ay lumapit. Nang binuksan niya ang aparador, pareho silang bumaril ng walang patid. At pareho silang napatay. Ang babae nakatingin sa dagdag na 2 bangkay ay nalito. Paano na itong 4 na bangkay? Kailangan bumili ng mas maraming basket. Habang iniaayos niya ang 2 bagong bangkay, 3 babae sa ibaba ay nakarinig at tumingala. Sa daanan ng hangin nakita nila ang babae na tila may kakaibang ginagawa. Nang tingnan ng maayos na tigilan ang isa sa mga babae. Ang nakahandusay sa sahig ay ang pulis na boyfriend niya. Ang babae ay nalungkot. Akala niya nanloloko ang boyfriend. Hindi niya alam na kaharap na ng kanyang boyfriend ang Diyos. Umiiyak siya sinasabing ayaw ko pa, hindi pa tapos ang misyon ko. Paghuli sa drug dealer magiging sikat ako. Ngunit ang kamatayan ay hindi nasa kanya. Buburahin na siya ng Diyos. Subalit hindi inaasahan. Inilabas niya ang baril at dinakip ang Diyos. Kahit ang Diyos ay takot sa baril. Para hindi ito sumigaw, tinalian niya ang Diyos, at nagmotorsiklo pabalik sa mundo. Hindi niya alam. Ang kaibigan ng kanyang girlfriend ay galit para sa kanya. At nagbabalak na bigyan siya ng kapon na operasyon. Nilagay ng babae ang lahat ng bangkay sa basket. At aalis para hiramin ang kotse ng kaibigan para itapon sa ilog. Ngunit pagkaalis niya, ang basket na may bangkay ng pulis ay gumalaw. Talagang nabuhay ang pulis. Ngayon nais niyang hulihin ang mga drug dealer at makilala. Ngunit bago pa siya kumilos, napasubo siya sa babae. Ang pulis ay muling bumalik sa Diyos. 7 araw at gabi siyang pinarusahan bago isinilang muli. Ang katotohanan ay hindi dapat galitin ang babae. Dito naman ang babaeng hihiram ng kotse ay dumating sa kaibigan. At nakita ang kaibigan na nakahandusay. Uminom ang kaibigan ng bateng gamot dahil sa heartbreak. Mabuti na lang nakarating siya kaagad. Naisalba ang kaibigan. Hiniram niya ang kotse ng kaibigan para asikasuhin ang mga bangkay. Ngunit nalulungkot ang kaibigan at gusto niyang sumama. Kaya nagpunta sila sa bahay ng babae. Ang kaibigan ay naging libre niyang tagabuhat. Tinutulungan siyang buhatin ang kahon ng bangkay. Sinabi niyang puro libro ang laman. Hanggang nakita niyang nilubog ng babae sa ilog ang lahat ng kahon. Napagtanto ng kaibigan. Tinanong kung ano talaga ang laman. Sa huli, nagulat ang kaibigan. Sa daan pa uwi ikinwento ng babae ang lahat. Sabi niya makakaalis na sa bansa kapag nakuha ang pasaporte. Ngunit hindi pa sila masyadong nakakalayo. Mula sa ilog lumitaw ang putik na tao. Pagkalinis, ang lalaking nakipagsabayan ng putok sa pulis. Pagkatapos ng pulis na kumuha sa Diyos sinagip niya ang Diyos. Bilang gantimpala, napagpasyahan ng Diyos na bigyan siya ng pangalawang buhay. Tinanong siya ng Diyos kung hanggang kailan gusto niyang mabuhay. Nag-isip siya saglit at sinabi sa Diyos,
Gusto kong mabuhay hanggang makapasok ang China sa World Cup. Ngumiti ang Diyos. Sabi ikaw na napakasama. Pagkatapos nagkaroon ng buhay ang lalaki. At ang babaeng kumuha ng pasaporte ay napagtantong na biktima siya. Hindi na siya lumabas kaya sumunod ang kaibigan. Kaagad na binaril ng tauhan ng gangster ang kaibigan. At kinuha ang babae para dalhin sa boss. Sa daan nagpatugtog ang babae ng, sa mundo tanging nanay lang ang may malasakit. Hindi inaasahan na umiyak ang lalaki. Sinabi niyang miss niya ang nanay niya. At kinuha ng babae ang pagkakataon para kunin ang baril at patayin siya. Sa kabilang banda, ang dating boss ng babae at ang gangster ay pumunta sa bahay niya. Pareho silang naniniwalang kinuha ng isa ang pera. Pareho silang nagtatalo at hindi umamin. Ang mga tauhan nila ay hinawakan ng boss ng kabilang partido. Samantala, maraming pulis ang dumating sa katabing unit. Sila ay nakakuha ng mensahe mula sa naunang pulis. Dumating para sa drug trade. Kaya, 2/4 na grupo. Walang naglakas loob kumilos at patuloy na nagbabantayan. Ngunit sa oras na iyon, biglang tumunog ang telepono. Lahat sila ay nagulat. Sabay-sabay silang nagpaputok. Kaya, lahat ng tao sa 2/4 ay namatay. Nang bumalik ang babae sa bahay, nakita niya ang puno ng bangkay na bahay sa parehong kwarto. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagulat. Inimpake ang kanyang gamit, kinuha ang malaking pera, at umalis. Ngunit sa dulo ng pelikula, may isang taong nabuhay. Ang lalaking nagligtas sa Diyos. Sa tingin ko mabubuhay pa siya ng 500 taon. Tungkol sa dahilan alam ninyo na. Ayun ako si Chikway. Ikukwento ko pa ang mas magagandang pelikula. Magkita tayo sa susunod.